Tama ba tong pinupuntahan ng pa ako? Hindi siguradong tanong ni Cherry Pie sa kanyang sarili. Dala ang malalaking bag kung saan nakalagay ang sarili niyang gamit. Alangan pa siya ng pindutin ng doorbell. Could you stop clicking the doorbell? Hindi bingi mga tao rito. Isang matangkad na lalaki ang lumabas at topless pa ito. Ay, Diyos ko, ang aga-aga pinapainit ng lalaking tong umaga ko. Napatalikod si Cherry sa gulat nang makita ang presensya ng lalaki. Nang makakuha na siya ng hangin para mapakalma ang sarili, saka siya muling humarap. Ito ho ba yung mansyon ng mga Morris? Ay sir, napagbukas niyo na po pala siya. Siya po ata yung hinihintay ni Madam Zyren. Biglang mayroong lumabas na katulong, kaya nakasimangot na pumasok si Zyman. Magandang umaga po. Hindi nagtagal ay pumasok na rin si Cherry. Hindi mapirme ang mga mata niya dahil sa ganda na mansyon. Siya ay nabibighani. Malayong malayo sa bahay naming recycle Sambit ni Cherry sa kanyang sarili. Inalalayan si Cherry ng isa pang katulong. Matapos niyang maasikaso ang gamit niya, saka siya bumaba dahil naghihintay na doon ang amo niya na si Madam Zyren. Oh, it's you, ang anak ni Manang Cherilyn? Pagkumpirma ni Zyren. Opo, hindi naman po malayo. Para po kaming pinagbiyak na buko ng nanay ko. Malaking ngiti ang ginawad ni Cherry. Ilang taon na po ba ang aalagaan ko? 6 na taon po ba? Mahinang natawa si Zyren. Sakto naman ang paglabas ni Zyman mula sa gilid nito na nakaayos na para magtrabaho. He is Zyman Morris, my son. Siya nga alagaan mo. Po, etong poging gurang na ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Cherry. Ganoon din si Zyman, nakataas na ang kilay. Really, ma'am? As CEO of a company, papaalagaan mo? Mas malaki pa nga ako rito. Ma'am, I don't need her. Pagmamatigas ni Zyman. A CEO of a company but doesn't know how to take care of himself? No, son. Kailangan mo si Cherry. Cherry, you're going to take care of my son. Pagpapakilala ni Zyren sa anak. Siya ang anak ng dati nating mayordoma. Both of you need each other, right? Tumingin pa ito kay Cherry. Ay, opo, tama po. Ang nanay ko ay kasalukuyang may sakit, kaya ho yung sasahurin ko rito ay malaking bagay na. You can work here, pero hindi sa akin. Wala kang maitutulong. I have my secretary. Laban ni Zyman sa kagustuhan ng kanyang ina. Zyman, huwag matigas ang ulo. Ang sekretary ay para sa gawaing pang-opisina at ang yaya ay para sa sarili mo. Kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, pues iba ang gagawa. Desididong desisyon ng ina ni Zyman. Labag man sa loob ni Zyman, hindi naman niya magawang hindi sundin ng ina dahil tumatanda na ito at ayaw niyang ma-stress pa sa kanya. Agad ding nagsimula ang trabaho ni Cherry, kaya ngayon ay kasama niya agad si Zyman. Grabe sir, ang sweet naman po ni Madam. Ilang taon na po kayo pero mayaya pa rin kayo. Pak na pak po talaga. Tuwang sambit ni Cherry sa loob ng sasakyan. I don't need you. Don't act like I'm kid, okay? Masungit nitong paalala. Syempre naman sir, baka mamaya ibalibag niyo pa ako. Ano po bang tatawag ko sa inyo? Mon-mon o Zizi po? Nakuha pang magpa-cute ni Cherry matapos nitong sabihin ng naisip na palayaw para kay Zyman. What? Mukha ba akong bata? Just call me sir. I'm not kid. Matigas na sinabi ni Zyman. Ito naman, hindi mabiro. Ngiti-ngiti rin sir. Mukha ka nangang stress dyan sa ginagawa mo sa laptop mo. Nagpapaka-stress ka pa sa akin. Because you're stressing me out. Tugon ni Zyman kay Cherry. Nakasunod lamang si Cherry sa likuran ni Zyman. Nagtataka pa nga ang mga tauhan ni Zyman dahil sa presensya ni Cherry. Samantalang ang babae ay ngumingiti lamang. Isa ito sa kanyang katangian, ang palangiti at kabaligtaran naman ni Zyman dahil madalas nakabusangot kaya
na pagkakamalan na masungit. Trixie, what's my schedule today? Bungad ni Simon sa kanyang sekretarya. Let me send it to you. Sir, anyways, do you mind introducing her? Hello, ganda ng bungad mo. Atat na atat ka sa trabaho? Si Trixie ay malapit na kaibigan ni Simon. Kaya naman ay kayang-kaya niya barahin ito ngunit hindi niya kayang mapasunod. Mukhang ayaw po ni Simon. Ako na lang po magpapakilala ng sarili ko. Ako po si Cherry, yaya po ni Sir. Binulong pa ni Cherry ang huling litanya at malakas na natawa si Trixie. Really? Tingnan mo Sir, hindi na kaya ni Tita Zaire ng katigasan ng ulo mo. Mayaya ka na kung kailan tumanda ka saka gusto mo magpaalaga. Hindi pa rin mawala ang malakas na tawa ni Trixie. Malalim na hindi nga naman ang binitawan ni Simon. Pwede bang tumahimik ka? And you, my secretary, trabaho, hindi hasta ang kaibigan. Maging ang kaibigan ay hindi pinalampas ni Simon. Nasa loob lamang ng opisina ni Simon si Cherry. Nililibot ang paningin dahil sa laki ng opisina at hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil focus ang lalaki sa ginagawa. Grabe, Sir Simon, paano niyo ho nagagawang huwag magsalita ng ilang oras? Manghang tanong ni Cherry. Pinigyan siya ng saglit na tingin at agad ding inalis. Simple. I'm not noisy as you are. You want something to do? Just clean the floor. Don't touch anything. That is not part of your business. Understand? Agad na tumango si Cherry. Mabuti na lamang ay kompleto ang gamit ni Simon sa loob ng opisina na para bang bahay na. Bago niya simulang magpunas ng sahig ay nilabas niya muna ang maliit na speaker niyang dala at saka nagpatugtog ng pampagana. What the hell? Agad na nagulat si Simon sa ginawa ng babae. What is that noise for? Napahinto tuloy si Cherry sa kanyang ginagawa. Sir, hindi po kasi ako sanay ng walang tugtog kapag may ginagawa. Masyado pong tahimik ang opisina mo parang may patay. Malawak na ngumiti si Cherry. Turn off that. Hindi part yung pinunta mo, kundi ang trabaho. Hindi pagpayag ni Simon. Ang damot, wala namang patay sa opisina niya. What did you say? Tanong ni Simon nang narinig ang sinabi ni Cherry. Wala sir. Ang linis niyo po abot hanggang sahig. Sinimulan niyang magpunas ng sahig. Hindi niya talaga kaya ang tahimik na lugar. Kaya siya na lamang ang kumanta. Hindi naman mapagkakaila na maganda ang kanyang boses. Kaya dahil kahit naiingayan na si Simon ay hinayaan niya na lamang ito. Pumasok ang sekretarya na mayroong ngisi sa muka. Maging si Trixie ay nakukitan sa ginagawa ni Cherry. Alam mo, mali ata yung napasukan mo. Hindi ka bagay dito. Pangit ng audience mo, puro laptop ang tingin. Saan ni Trixie? Kaya napahinto si Cherry. Tama po kayo. Buti ho tumagal kayo sa kanya. Mukhang madaldal din po kayo eh. Magalang nasagot ni Cherry. No choice lang ako. Pinagtitisan ko lang tong kaibigan ko. Nakangiting tugon ni Trixie. Okay, I will act like I'm not here. Singit ni Simon. Magaling ka kumanta, kaya huwag ka nang gumiling. Mawawala talent mo eh. Biro ni Trixie. Denadma ang kanyang kaibigan. Lumabas din kaagad ang sekretary dahil may iba pa itong asikasuhin. Si Cherry naman ay nagpatuloy sa paglilinis nang matapos ay sinusubukang kuhain ang atensyon ni Simon. Sir, ano po ang gusto niyo pagkain? Oras na ho ng tanghalian. Don't mind me. I'm still full. Go to cafeteria and have your lunch. Sagot ni Simon na hindi man lang siya tinignan dahil busy ito. Wow naman po. Mas mahalaga pa pala ang nasa harapan mo kaysa sa tiyan mong sigurado kung tinatawag ka na. Kukuha ako ng pagkain para sa inyo at titigil muna kayo sa ginagawa nyo. Parang inang sambit ni Cherry.
Palabas na sana siya ng opisina ngunit mayroon siyang napagtanto. Pero, sir, What is it? nakataas ang kilay ni Simon. Wala ho akong perang pambili. Humagikhik pa ito. Napatigil naman si Simon sa ginagawa para bigyan ng pera ang babae. Hindi pa nga alam ni Cherry kung ano ang bibilhin dahil hindi pa naman niya alam kung ano ang ayaw at gusto ni Simon. Mabuti na lamang ay nakita niya si Trixie na kumakain kasama ang iba pa nitong katrabaho. Hey, do you need anything? Tanong ni Trixie. Oo kaya kita tinawag. Ano bang gusto ng kaibigan mong pagkain? Mamaya malilintikan pa ako nun kung anong bibilhin kong pagkain. Oh, give him a breaded pork chop, a small amount of rice, and 1 glass of water will do. Good luck sa'yo. Sana mapakain mo siya. Don't mind him too much. Marte lang talaga yung lalaking yun. Mahina pang nanghampas si Trixie. Salamat Trixie. Buti nandito ka. Iba kang secretary, hindi gaya ng mga nababasa ko, yung mga suplada. Mahilig din. Magbasa si Cherry kaya inakala niya na ang sekretarya ni Simon ay masungit at silosa. Matapos umorder ni Cherry ay agad siyang umakyat pataas. Naliligaw pa nga siya. Sa kaswertihan ay nakita siya ni Trixie. Kaya laking pasasalamat niya talaga sa babae sa unang araw niya sa kanyang trabaho. Sir Simon, here's your order. Tama ng trabaho. Ang mga employee mo ay tapos na kumain kaya dapat ikaw din. Binaba ni Cherry ang pagkain, ngunit hindi naman niya pinansin ang lalaki. Sir, muling pagtawag ni Cherry. Let them mind your own food. Asik ni Simon. Ilang minuto hinayaan ni Cherry ang kanyang amo at inuna ang kanyang pagkain. Nang hindi pa rin ginalaw ni Simon ang pagkain ay tumayo ito at kinutsara ang pagkain ni Simon. What are you doing? Kulat na tanong ni Simon. Airplane sir, ayaw mong kumain eh. Baka gusto mong paganito. Parating ng airplane. Sambit ni Cherry, pinapalipad ang kutsara, inilalapit sa bibig ni Simon. Stop. Fine. I will eat. Gosh, sa'yo sumasakit yung ulo ko. Sumuko na si Simon sa kakulitan ni Cherry dahil hindi siya tinitigilan nito. Ayan, dapat ganyan sir. Akala ko ba ayaw mong ginagawa kang bata? Mukhang gusto mo eh, kasi mas sumusunod ka. May laman pa ang bibig ni Cherry nang magsalita. Pwede bang huwag kang magsalita habang kumakain? Dinudumihan mo ang opisina ko. Masungit na atas ni Simon. Tahimik lamang siyang kumain at nang matapos ay lumabas si Cherry para ibalik ang mga utensils na ginamit. Plato mo? Tanong ni Trixie. Plato ho namin ni Sir Simon. Really? Totoo ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Trixie. Opo, mukha ba ako nagsisinungaling? Eh di natapakan na ng heels mong pa ako. Biro ni Cherry Pie. Oh my gosh! What's the magic did you use to make that happen? Hindi pa rin makapaniwala si Trixie at tuwang-tuwa na niyakap si Cherry. Halatang hindi ko makain sa tamang oras kaya siguro ganun ang asta ni Ma'am Trixie. Sambit ni Cherry Pie sa sarili bago ito napakamot sa sarili. Sa buong maghapon ay nakabantay lamang si Cherry. Mayroong pinapautos si Simon ay kanya namang sinusunod. Napagtanto niyang mahihirapan siya kay Simon. Ngunit kung dadaanin niya sa kakulitan ay mabilis lamang niyang mapapasunod. Subalit malilintikan lamang siya. Good job! Kinabukasan ng umaga ay tinapik ni Zyren si Cherry. You did a great job. I have watched the video. Nasunod sa akin ni Trixie. Pinakita pa ni Zyren ang video kung saan ginagawang eroplano ang kutsari ni Simon para kumain ito. Natawa si Cherry sa sarili niyang kagagahan. Matigas po pala talaga ulo ni Sir Simon.
Wala ho ba siyang girlfriend? Para naman ho hindi puro trabahong inaatupag. Koryosong tanong ni Cherry. Nako, not my story to tell. I-close mo si Simon para alam mong love life niya. I hope maalagaan mo ang anak ko dahil hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Para kang si Manang Cherlyn. Alam na alam kung anong gagawin. Tuwing linggo ay walang trabaho si Simon. Bihira lang din ito umalis dahil nag-ehersisyo o kaya naman patuloy pa rin ginagawa ang trabaho. Samantalang si Cherry naman ay inaasikaso ang kanyang mga damit. Nilalagay ito sa mga Dora box. Kamusta ka naman dyan, anak? Ani ni Manang Cherlyn mula sa kabilang linya. Ano ang pinagtatrabaho sa iyo ni Madam Zairen? Naku nay, hindi mo naman sinabi na sobrang yaman pala at hindi ako na-inform na damulag pala ang alagaan ko. Akala ko naman 6 na taong gulang. Pero mas matigas pa ang ulo sa 6 na taon. Kuwento ni Cherry sa kanyang ina. Ay nako, Cherry. Huwag kang magpasaway kay Simon, ha? Mabait yun. Tahimik lang na bata at saka huwag kang mag-ingay kapag nagtatrabaho siya. Baka magambala mo. Paalala ng kanyang ina. Paano ko naman makikilala, nay? Parang may patay kapag kasama ko siya sa sobrang tahimik. Nagmumukha na po akong baliw kausap ang sarili ko. Ngumuso si Cherry. Pangalawa si Cherry sa magkakapatid. Ang kuya niya ay mayroon ng asawa, kaya kapag may extra lamang itong pera, saka sila naaabutan. Ang tatay niya naman ay sasakahan, kaya nagpresenta na rin siyang magtrabaho dito sa Maynila para kahit papano ay makatulong bilang anak at ate. Hindi na rin kasi kaya ng kanyang ina dahil nangihina na rin ito. What's that for? Nakataas ang kilay ni Simon nang makita ang nilapag ni Cherry na ballpen at papel. Maglalaro po tayo ng Knowing You Will, Sir Simon. Para po alam ko kung ano yung ayaw nyo at hindi. Lalo na sa pagkain. Mamaya may allergy ka pala at saka para hindi po ako nangangapa. Baka malintikan po kasi ako sa inyo. Mahabang litanya ni Cherry. Napakamot sa ulong lalaki. Why can't you mind your own business for now? Kahit weekend ay ginugulo mo ko. Wala ka rin naman pong ginagawa. Kanina pa po kasi kita pinagmamasdang nakatulala kaya maglaro na lang tayo. Wala naman ho kayong date ngayon, sir? Waste of time. Maikling sagot ni Simon. Are you interviewing me about love life? You're out of it, remember that. Ito naman, parang isang beses lang tinanong. Hindi pa naman ako ganyan ka-chismosa, no? Sa kalokohan ni Cherry, hindi maiwasan ang pagkunot ni Simon ng muka. Minsan naman ay natatawa na lamang si Simon sa kanya. Nakangiti lang si Madam Zairen na pinapanood ang kanyang anak at si Cherry. Natutuwa kasi siya sa maliksing katangian ni Cherry, lalo na sa kadaldalan nito. Kaya sigurado siya na maaalagaan ang kanyang anak. Ayan, kahit papaano may kunti akong alam sa'yo. Ayaw mo na nga pala kasi maalat. Ayaw mo sa maingay pero mag-iingay pa rin ako. Paborito mo ang matcha na inumin and so on. O, di ba? Naranasan mo na rin ang ma-interview? Tuwang-tuwa si Cherry sa nalaman dahil kahit papaano raw ay hindi na siya mangangapa. Break time. Magmerienda muna kayong dalawa. Simon, here's your matcha. Nakangiting inabot ni Madam Zairen ang pagkain. Hala, salamat po. Ako dapat ang gumagawa niyan. Nahihiyang sambit ni Cherry. Masyado ka ng madaldal. Masungit na sinabi ni Simon. Don't worry, it's just fine, Iha. I know Simon gave you hard time every weekdays. Kaya pahinga mo rin ng linggo. Mabait na tugon ni Ma'am Zairen. And you, Simon, don't be too harsh to Cherry. She's a convenient to you. Oh, narinig mo yun, sir? Bawasan po ang pagiging masungit. Baka ikaw ay pumangit, sayang naman po yung diamond peel. Nang aasar pa si Cherry,
Convenient? No, ma'am. She's pain in my ass. Pagtutol ni Simon, kaya tumawa na lamang ang kanyang ina. Ayaw man ni Simon sa presensya ni Cherry, ngunit no choice siya dahil gusto ito ng ina. Araw-araw niyang pinagtitiisan ng kaingayan at kakulitan ni Cherry. Kahit naman sawayin ito ay hindi pa rin ito masaway, maliban na lamang kapag galit na siya. Don't tell mom that I will go to race, okay? Paalala ni Simon kay Cherry. What kind of race ho ba? Karera ba ng kabayo? Parang maamong tanong ni Cherry. What? No, a big bike. If you tell mom, I swear, hindi ko dadagdagan ng sahod mo. Ikaw ha? Bawal ka pala sa ganyan pero matigas ang ulo mo. Hindi ko sasabihin basta isasama mo ko. Nagmamakaawa pa si Cherry para isama siya. Hindi ka ba naaawang opisina at mansyon mo lang ang pinupuntahan ko? Sabi nila malaki ang Maynila. Aanin kong malaki kung 2 lugar lang ako namamalagi. Kaya sige na, hindi ko naman sasabihan kay Madam Zyren. Pangungulit ni Cherry. God, fine. Don't be clumsy there. Para akong may lagang bata. Pagsuko ni Simon. Malaking ipinagbabawal ni Zyren ang pagsali ni Simon sa mga race. Ngunit patago itong ginagawa ng kanyang anak. Dahil sa kagustuhan nito at ayaw niyang pag-aalahanin ang kanyang ina. Hindi mawala sa aura ni Cherry ang excitement. First time niya lang kasi itong makikita. Sumakay muna sila sa sasakyan ni Simon. Hindi sumama si Trixie dahil may night out ito. Kaya 2 lamang sila na magtungo. Wait me there. Huwag kang aalis or else magiging pulubi ka. I don't have any contacts to you. Babala ni Simon na iniwan si Cherry sa isang bench para asikasuhin ang kanyang sarili. Inayos muna nito ang kanyang big bike. Ducati ang tatak. Sobra pa sa pagkamangha ni Cherry nang makita ito. Lalo na ang suot ni Simon. Dahil bagay na bagay, hindi mo isipin na sub-sub ito sa trabaho at napapabayaan ang kanyang sarili. Agad naman tumayo si Cherry nang magsimula ng laban para i-cheer si Simon. Ready na bang matunghaya ng lahat ng masiklab na laban? Ani ng MC. Nakabalot na pang-racer si Simon. Ang kulay na kanyang suot ay nababagay sa motor niyang kulay itim. Pang-8 ang numero ni Simon. Nang magsimula ang laban, kanya-kanyang suporta sa pamamagitan ng sigaw ang mga tao. Bilang probinsyana, hindi naman nagpatalo si Cherry na mas hinigatan pa ang lakas ng boses. Simon! Simon! Masungit pero mabilis! Ilaban mo! Ilaban mo! Run! Run! Faster! Paulit-ulit na sigaw ni Cherry bilang cheer niya kay Simon. Nawawala ang pag-cheer ang mga tao dahil nakukuha niya ang mga atensyon nito. Kaya ang bunganga na lamang niya ang rinig na rinig. Ilang saglit pa ang lumipas, nanalo na nga si Simon. Kaya mas lalong umingay si Cherry. Ganoon din ang ibang tao sa crowd. Congrats! Nanalo nobyo mo! Ani ng ibang tao sa crowd. Sulit ang sigaw mo. Ay, hala, hindi ko po siya nobyo. Nahihiyang sambit ni Cherry. Ganon din ang punta nun. Maniwala ka. Napamake face na lang si Cherry. Malabo naman kasing magustuhan siya ng lalaki dahil malayo ang antas ng pamumuhay nila. At saka makulit siyang babae. Malayong malayo ang ugali na mayroon sila. Hindi umalis si Cherry sa kanyang pwesto. Kahit paunti-unti nang umaalis sa mga tao. Inaalala niya kasi ang sinabi ni Simon sa kanya. You were the loudest earlier. I told you not to be clumsy. Boses ni Simon mula sa likuran na mayroong hawak na trophy. Ikaw pala yan. Ang galing mo. Sa kabuti nga chinir kita. Binuwis ko yung boses ko para manalo ka. Huwag ka nang maarte. Ilibre mo na lang ako. Tutal, panalo ka naman eh. Palaging
Si Simon na lang ang sumusuko sa kakulitan ni Cherry. Kaya imbis na pagalitan niya pa ito ay umalis na lamang sila. Matapos niyang ipark ang big bike. Where do you want to eat? Tanong ni Simon. Kahit saan, wala naman akong alam na lugar dito. Wala rin akong load para mag-search pa. Hays, kung alam ko lang na ililibre mo ko, edi sana may mahabang listahan akong ibibigay sa'yo. Nakapamaywang na sambit ni Cherry. Bakit hindi mo ginamit ang big bike mo? Ang angas nun na, halatang hindi ko afford. I just asked you where do you want to eat. Ang dami mong sinabi. Hindi mo ba alam ang isang tanong isang sagot lang? Pagsusungit ni Simon. Tapos, you will ride with me? No way. Ang arte nito, tara na dalhin mo na ako sa restaurant. Si Simon na ang pumili ng kanilang kakainan. Dinala niya ito sa European restaurant dahil naisip niyang baka hindi pa ito nakakakain si Cherry dito. Choose the food you want without any noise. Paalala ni Simon. Without sounds any noise, okay? Pag-uulit pa ni Simon. Grabe ka naman. Hindi mo naman ako in-inform na bunggahan palang suot dito. Halata tuloy na probinsyana ako. Nakaramdam ng anxious sa sarili si Cherry. Simpleng pants at t-shirt lang kasi ang suot nito. May butas pa. Don't mind it. You can buy whatever you want naman. Mabait na sagot ni Simon. Ay, talaga? Eh, ang mga pressure rito, mga padala ko na kay nanay. Common sense. Of course you're with me. Can't you follow a simple rules? Sabi ko, pumili ka ng gusto mo without any noise. Ang kulit talaga. In-order ni Cherry ang kahit anong gusto niya at kayang ubusin. Nang makarating ang pagkain ay pinicturean niya pa ito para i-post sa kanyang social media account. First time niya lang kasing makakain sa ganoong lugar, kaya masayang ang kanyang puso at enjoy na enjoy sa kanyang kinakain. Kaya nagkalat pa ito sa kanyang bibig. Sarap pala dito. Takam na sambit ni Cherry. Natigil siya sa pagnguya ng mayroong tunog ng kamera siyang narinig. Hindi mo man lang ako in-inform. Eh di sana nakapag-post ako. Napanguso si Cherry. Look at yourself. Ang dungis mo kumain. Pinipigilan ni Simon ang pagtawa. Eh ano naman? Ibig sabihin nun, masarap ang pagkain. Naka-iPhone 14 Pro Max ka, kaya mag-picture tayo sa cellphone mo dali. Pagpupumilit ni Cherry. What? Ayoko. Dali na. O sasabihin ko kay Madam Ziren na nanalo ka para makongratulate ka niya. Makahulugang sinabi ni Cherry. Kaya naman walang ibang nagawa si Simon kung hindi hawakan ng kamera para mag-picture sila ni Cherry dahil sa kakulitan nito. Sa susunod na araw ay nakuha na ni Cherry ang magpa-load para ma-add sa Facebook si Simon para masend sa kanyang mga larawan. I-accept mo naman yung friend request ko. Parang hindi amo. At pasenda rin ako ng mga picture natin. Sambit ni Cherry sa loob ng opisina ni Simon. I am working. Maikling sagot ni Simon. And I'm not accepting friend requests unless it's important. Grabe, ilang buwan na ako nagtatrabaho sa'yo pero hindi pa rin ako mahalaga. Ang sakit mo naman. Umaktong nagdadrama si Cherry. Kahit papaano ay malapit na sila sa isa't isa. Kaya naman kaya niya itong biru-biruin. Napapasunod niya na rin si Simon. Lalo na kapag masyado itong subsob sa trabaho. Marami kasi itong ginagawa na hindi alam ni Madam Ziren. Lalo na't ayaw niyang pag-alalahanin ng kanyang ina. I have sent the pictures to you. Pwedeng huwag ka nang maingay. Bumalik na si Simon sa ginagawa. Every time I come here, palagi kayong nagbabangay ang dalawa. Baka ikaw nang hinihintay ni Simon, Cherry. Huh? Ako? Halos isumpa na nga ako niyan. Paos na, sabi ni Cherry. Kaya hindi maiwasan na matawa si Simon at Trixie para kasing inipit ang boses ni Cherry. What happened to you? Natatawa pa rin tanong ni Trixie. Ano pa ba? Di ko ang kaibigan mo.
edi nanalo siya. Pagmamayabang ni Cherry. Even you don't do it, I can get the trophy. Hindi naman nagpatalo si Simon. I didn't ask you to cheer me. Wala lang talagang mapaglagyan niyang kaingayan mo. Nag-aaway na naman kayo. I told you, Z. Kumindat pa si Trixie sa kaibigan. Stop it. You're in a working mood, kaya umasta kang boss mo ko. Istriktong sabi ni Simon. Dami mong alam? Ito, meeting mo out of the country. Binigay lang ni Trixie ang schedule ni Simon at saka ito umalis. Hinayaan na ang dalawa na magpatuloy sa pagbabangayan. Palihim na pinag-isipan ni Simon kung isasama niya si Cherry. Total palagi na itong nakabuntot sa kanya dahil palagi silang magkasama. Natutuwa nga si Madam Zyren dahil nakikita niyang unti-unti nang magkasundo ang dalawa at dahil inaalagaan ng mabuti ang kanyang anak. I have out of the country business meeting. Do you want to come? Sinserong tanong ni Simon. Habang matino pang pag-iisip ko at hindi pa ako nahahawa sa'yo. So sinasabi mong baliw ako? Grabe ka na talaga magsalita sa akin. Siyempre sasama ako. Matutuwa ang nanay ko nito. Pero libre mo ha. Wala akong pangbayad eh. Ani ni Cherry. Do you have passport? Aba syempre naman, wala. Oo nga pala, kailangan nun. Pwede bang itago mo na lang ako sa maleta mo? Kumunot ang mukha ni Cherry. Iniisip niya kasi na baka hindi siya makasama. Okay, Trixie. I will fix your passport. Tell Mom that you're going to come with me. Dire-diretsong sinabi ni Simon. And Trixie will help you picking your clothes. Pahabol ni Simon. Ha? Wala nga akong pera pambili ng bagong damit. Nagdidesisyon ka sa akin ha? Reklamo ni Cherry. Did I say na ikaw ang gagastos? Ayoko lang na pati pang ibang bansa ganyan ang suot mo. Animoy, naglalait na sinabi ni Simon. Wow, kunwari hindi ko alam na nilalait mo ko. Nagtaray pa si Cherry. Ano na namang meron sa inyo? Pag-awat ni Trixie sa dalawa nang pumasok ito sa opisina. That thing. Fix her passport. She would come with me. Agad na umalis si Simon dahil alam niyang tutuksohin lang siya ng kaibigan. Ilang araw din, inasakaso at tinulungan ni Trixie si Cherry. Malapit na rin kasi ang pag-alis nila patungong Japan dahil doon gaganapin ang business meeting ni Simon. Crush mo si Simon? Diretsong tanong ni Trixie kay Cherry. Ha? Bakit mo naman nasabi? Takang tanong ni Cherry. Mamaya hambalusin pa ako ni Sir Simon, kasungitan pa naman nun naabot hanggang langit. May sekreto akong sasabihin. Natatawang sambit ni Trixie. Ano? Sa pagkakaalam ko lang ha, crush ka ni Simon. Matapos sabihin iyon ni Trixie ay saka siya sumabog kakatawa. Nako, nababaliw ka na. Ayon na lamang ang nasabi ni Cherry dahil alam niyang nagbibiro lamang si Trixie. Mabilis na lumipas ang araw dahil ngayon ay nasa Japan na sila. Hindi pa rin makapaniwala si Cherry na sa pamamagitan lamang ng pag-aalaga niya kay Simon ay makakapunta na siya ng ibang bansa. Nay, kita mo ba yung nasa likod ko? Nasa Japan na ako! Tumalon-talon pa si Cherry habang pinapakita ang kanyang view. Huwag kang malikot dyan, anak. Huwag mong stressin si Sir Simon mo. Paalala ng ina ni Cherry bago patayin ang tawag. Si Simon naman ay nakatingin lamang sa kanya at hindi maiwasan na mapangiti ito. Para sa kanya si Cherry man ang pinakamaingay. Ito din naman ang sincero at mabait na tao. Kahit na madalas painitin ang kanyang ulo dahil sa kaingayan at kakulitan. Akala ko ba may meeting kayo? Bakit inaaya mo ko sa labas? We just arrived. Then you want me to attend meeting just early? Akala ko ba ayaw mo kong nag-overwork? Tumaas ang kilay ni Simon. Ano namang malay ko? Akala ko meeting lang talaga pinunta mo. Nagsimula na silang maglibot malapit sa kanilang hotel. Hindi mapinta ang
kasiyahang mayroon si Cherry Pie. Hindi niya aakalain na makakapunta siya sa isa sa mga pangarap niyang bansa. Paano yung picture niya sa cellphone ni Simon? Hindi naman niya maasahan ng kanyang kamera dahil malabo ito. Puro ako nalang pinipicturan mo. Tara picture tayo, dali na sir. Pagpilit ni Cherry. What can I do? Makulit pa sa bata itong kasama ko. Pagsuko ni Simon at saka inanggulo ang kamera para magpicture sila ni Cherry. Akin na cellphone mo, magpicture pa tayo. Kinuha ni Cherry ang cellphone at nagtawag ng foreigner upang makiusap na sila'y picturean. Even here, tinadala ang kakapalan ng muka. Dismayadong sinabi ni Simon, nahihiya sa ginawa ni Cherry. Ay nako, hindi ka nabubuhay ng walang kakapalan ng muka. Huwag ka ng maraming salita, mag-post na. Lumipas ang isang araw na naglibot lamang sila. Nilibre ni Simon si Cherry, kaya labis-labis naman ang saya nito. Bumili rin siya na para sa kanyang ama at ina, para kahit papaano ay meron siyang pasulubong kapag umuwi ng probinsya. May nabalitaan ako. Seryosong sambit ni Cherry habang naglalaro sila ng snow. What is it? Tumingin sa kanya si Simon. Ikaw ha, crush mo ko. Ilang araw na kasing iniisip ni Cherry ang sinabi ni Trixie sa kanya kahit alam niyang malabo at nagbiro lamang sa kaibigan ni Simon. Bigla namang nanlaki ang mata ni Simon dahil sa narinig. Does Trixie say that to you? Oo, joke lang naman. Alam ko naman na hindi mo ako magiging crush. Tignan mo naman yung level ko sa level mo. Malayo ma-reach pero crush kita. Crush lang ha, kasi baka mabait ka ngayon. Pag-amin ni Cherry. Why people always think that social status always matter to someone's life? Seryosong sinabi ni Simon. I don't have a crush on you because I'm falling in love with you. Tumayo na si Simon at iniwan sa kawalan si Cherry. Matagal pa bago nag-sink in kay Cherry ang sinabi ni Simon. Ha? Ganoon na lang? Hindi porket English iiwan ako. Agad na tumayo si Cherry para habulin ng lalaki. Pagsigaw ni Cherry. Porke umamin ka sa isang katulad ko, iiwan mo na lang ako basta-basta. Aba, hinaranga ni Cherry ang dinaraanan ni Simon. Oh God. Pagsuko ni Simon. Let's just eat. Baka nagugutom ka lang. Hinatak na ng lalaki si Cherry. Hindi niya kasi alam kung paano ito kakausapin dahil panigurado mga asar lamang ito. Tahimik na lamang kumain si Cherry. Kaya naman naninibago si Simon. Hindi niya tuloy maiwasan ang magtaka kung naiilang ba ito o nagtatampo sa kanya. Are you mad at me? Tanong ni Simon. Hindi Dalagang Pilipina lang. Mapagbirong sinabi ni Cherry. Umamin ka sa akin tapos ganon-ganoon lang. Akala mo siguro hindi ko naintindihan no? Aba, valedictorian ako ng elementary. I didn't ask. Tipid na sagot ni Simon. Ang harsh mo pa rin kahit may gusto ka sa akin. Wala kang karomantikong pakiramdam. Kunwaring nasasaktan si Cherry. You want to feel that way ba? I'm ready to. Wag mo akong hamunan, Cherry. Kumindat pa si Simon. First time mong tawagan yung pangalan ko. Anong nagustuhan mo sa akin? Curious kasi ako. Being real. Just being you. Ayun lamang ang sinagot ni Simon. Ngunit sa isipan niya ay marami siyang gustong sabihin. Sa palagian nilang pagsasama, tanging si Cherry lang ang nagpahinto sa kanya kapag dapat magpahinga. At ang babae kaya siya pasunurin. Kahit mayroon siyang sariling batas para sa sarili. Si Cherry naman ay ilang araw nang hindi nakatulog dahil iniisip si Simon. Lumulutang pa rin sa sarili niya. Hindi niya kasi akalain na mayroon palang taong magkakaroon ng gusto sa kanya at mayaman pa. How was your Japan trip, Iha? Tanong ni Madam Zyren. Have you explored? Opo, Madam. Nilibre rin po ako ni Simon ng maraming bagay. Marami po akong napapadala kina nanay. Masayang sinabi ni Cherry. I'm glad to hear that. Sabay, bumaling si Madam Zyren kay Simon. Nakakalabas lamang ng silid. Oh, I thought you are going to have a rest.
I am going somewhere with Cherry. Sagot ni Simon na nakangisi bago umakbay kay Cherry para hatakin ito palabas. Nakangiting nagulat si Madam Zyren sa inasta ng kanyang anak. Masaya ang kanyang puso kahit hindi niya alam kung anong mayroon sa pagitan ng dalawa. Anong trip mo? Magtatrabaho ka? Hindi pa nga ako nakaka-recover sa paibang bansa mo. Pahinga naman uy, mahabang litanya ni Cherry. Raising is my rest, kaya sumama ka. I thought you wanted romantic actions. Nakataas ang kilay ni Simon. May palagpa ba ako amo kita at gusto ko rin namang sumama dahil iaangkas mo ko. No choice na, sumama si Cherry at pumasok na sa sasakyan. Alagang-alaga si Madam Zyren sa'yo no, tapos pasekreto ka nagpapasaway. She only have me, daddy die, because of being workaholic. Iniisip niya na magiging ganun din ako kakatrabaho. Kwento ni Simon. Takot kasi ang kanyang ina na baka magaya siya sa kanyang ama. Takot na pala si Madam Zyren pero hindi mo pa rin sinusunod. Hindi ka ba natatakot para sa sarili mo? Seryosong tanong ni Cherry. I have you now, so nothing to worry. Ngumisi pa ang lalaki. Ang witty mo pala. Mas bagay pa sa'yo yung sungitan ako. Stop talking and wear this helmet. You wanna try it out, right? Inabot ni Simon ang helmet. Oo naman, gusto ko ring matuto ng motor. Kaso, mahirap ako turuan. Pero pagtsatsagaan mo ko kasi crush mo naman ako. Pagbibiro pa ni Cherry. Stop it. You're taking advantage of me. Ngumuso si Simon habang inaayos ang sarili. Pinigyan niya rin ng gear si Cherry bilang protection sa sarili. Cute mo naman ngumuso. Ginaya pa ni Cherry ang ganoong postura ni Simon. Para matigil ang kakasan ng babae ay inangkas niya na ito at unti-unting tinuruan. Hindi na kagaya noon si Simon na masyadong babad sa kakatrabaho dahil nalilibang na siya masyado kasama si Cherry. Marunong ka na magmotor but you need to still guide. You're too clumsy. Ani ni Simon matapos ang ilang linggo niyang pagtuturo kay Cherry. Ang galing ko! Kita mo diba? Tumatalon-talon pasatuwa si Cherry dahil marunong na siyang magpaandar ng big bike. Hindi niya ito ganoong kabot. Salamat sir, salamat! Nilapitan niya si Simon at mahigpit na niyakap. Kahit alam niya na kung ano ang nararamdaman ni Simon para sa kanya. We will fall. You're welcome. As long as you won't tell it to mom. And your compensation, don't call me sir. Tumaray pang lalaki sa kanya. Siyempre, nire-respeto pa rin kita. Nang matapos sila sa ginagawa ay kumain muna bago umuwi. Si Simon agad ay nagpahinga dahil mayroon pa itong trabaho na aasikasuhin kinabukasan. Si Cherry naman ay sumaglit munang tumambay sa labas dahil hindi pa ito makatulog. Does something bothers you, Iha? Kakauwi niyo lang ba ni Simon? Boses ni Madam Zyren. Napansin ni Cherry. Gising pa po pala kayo. Wala naman ho, hindi ko lang po talaga trip umakyat para matulog. Masayang anak ko sa'yo. You gave him smile I didn't see before. Walang babae yon, ikaw pa lang. Umupo naman si Madam Zyren. Ayos lang po sa inyo kahit parang yaya niyo na po ako tapos ganon? Kuryosong tanong ni Cherry. Natatakot para sa isasagot ng matanda at gulat dahil alam kung ano ang nararamdaman ni Simon para sa kanya. Hindi rin naman tago dahil pinapakita naman ni Simon ang nararamdaman nito. Iha, bakit mo iniisip na ganun ako? Siyempre, ayos lang sa akin dahil alam kong kaya kang buhayin ni Simon. Mabait kang bata at sa'yo masaya ang anak ko. Hindi ako demonyo para pigilan niyon. Don't hurt my son intentionally, okay? Gagawin ko po ang makakaya ko para sa anak niyong makulit pa sa bata at aalagaan ko po siya gaya ng gusto niyo po. Promise. Nangako pa si Cherry. Nagkamabutihan na ang dalawa. Nagiging hobby na nila ang pagsakay sa motor. Gagala kung saan, kaya naman nangitim din ang kulay. Ngunit hindi nila ininda yun. Basta sila ay masaya sa kanilang ginagawa. I want to court you. Sambit ni Simon. Magpaalam ko muna sa pamilya ko. Baka mamaya ay sabunutan ako ni mama dahil sa
ginagawa ko rito. Isipin pa noon, pinikot kita. Baka nga hindi pa maniwalang mga yun sa gusto mo ko. Mahabang paliwanag ni Cherry. Baka kasi isipin ng kanyang pamilya na siya ay nagbibiro lamang. So what? I only think of what you think. Seryosong sagot ni Simon. Excuse me, lovebirds. Ilalagay ko lang sa lamesa itong mga papeles, ha? Pang-aasar ni Trixie. Tama bang sinabi ko sa'yo, Cherry? O diba, crush ka ng bese ko? Kunwari lang sinusungitan ka. Dagdag na asar pa nito. It is you who started it, Trixie. Kung ano nung sinasabi mo kay Cherry. Pagsusungit ni Simon sa kaibigan. Madalas siyang tuksoy ni Trixie noon. Kaya naman sa iyon sa rason kung bakit siya nahulog kay Cherry. At least, ako ang nagpasimula, kayo ang magtatapos. Loko-lokong sinabi ni Trixie at hinayaan ng dalawa. Dahil sa kagustuhang manligaw ni Simon, naisipan nilang pumunta sa probinsya ni Cherry para hingi ng kamay ng mga magulang ng babae kahit maliligaw pa lamang siya. Take care and enjoy yourself there, son, okay? Paalala ni Madam Ziren. I am sure that you will enjoy there. Sure, Mom. I love you. Text me if you need anything and call me if you miss me. Malambing na sinabi ni Simon. I love you, my son. Madaling araw nang sila'y umalis, papuntang probinsya. Maraming bit-bit na pampasalubong si Cherry. Siya ay masaya ngunit hindi mawawala ang kaba dahil sa kasama niya. Baka kasi ma-turn off ito sa kanya dahil sa kanilang lugar. Pangit ang bahay namin. Gawa sa kahoy. Baka ma-turn off ka agad kapag nakita mo at magpahatid ka agad sa airport. Sambit ni Cherry na mayroong pag-aalinlangan na ipakita ang bahay nila. Sambit ni Cherry na mayroong pag-aalinlangan na ipakita ang bahay nila kay Simon. Ngunit nandoon na sila sa lugar para umatras pa. I don't care about the design of your house or where it is made. Cherry, I care about you and your loved ones. Don't bother, okay? Tango na lamang ang sinagot ni Cherry. Aminin man niya sa sarili o hindi, siya'y kinikilig sa sinabi ng lalaki. Ito lang daw ang mayaman na hindi maarte. Ang unang nakakita kay Cherry ay ang kanyang kapatid, kaya agad itong napasigaw at tinawag ang ibang miyembro ng pamilya. Mas lalo silang nagulat nang makita ng hindi pamilyar na tao. Ngunit hindi naman makapaniwala ang ina ni Cherry dahil nga sa presensya ni Simon. Good noon. Magalang na sinabi ni Simon. Siya na ang unang nagsalita dahil mukhang walang balak magsalita ang pamilya ng babae dahil nasa gulat pa rin ang mga mata nito. Anak ni Ziren? Z, ano nga ulit pangalan mo? Pilit inaalala ng ina ni Cherry si Simon ngunit hindi niya ito matandaan. Simon po, I was just the kid last time I saw you. You were just my nanny. But now, hindi tinapos ni Simon ang sasabihin dahil sinuko siya ni Cherry. Matapos ang usapan ay pumasok na sila. Naganda ang pamilya ni Cherry. Balisa pa mga ito dahil hindi nila alam kung magugustuhan ni Simon. Anak, bakit pa kasi? Hindi ka nagsasabing uuwi ka at kasama mo pa ang boss mo. May, hindi ka ba sinasabi sa amin? Nakapamaywang ang ina niya. Ma, edi hindi na surprise kung sasabihin ko pa sa'yo. Edi sana hindi ko makikitang reaction nyo kanina. Ang dami mong sinasabi, Cherry. Tumulong ka na lang at mag-asikaso na. Baka gutom na yung kasama mo. Mayroong ilangan na nangyari dahil nga sa iba ang pamumuhay nila ni Simon. Kaya naman natawa si Cherry dahil sa katahimikan. Huwag niyo ngang plastikin si Simon. Hindi tayo ganito katahimik kumain. Hindi tayo kakainin yan. Basag ni Cherry sa katahimik. Pasensya na po kung hindi ko nasabing kasama ko. I am here to formally inform her family na liligawan ko po siya. Tugon ni Simon at ngumiti ang mga magulang ni Cherry. Narinig niyo ba yon? Hindi ko lang siya amo. Maliligaw ko pa.
pagmamayabang ni Cherry. Bigla namang nagpanggap na nabilaukan ng kapatid ni Cherry. Ate, ginayupa mo si kuya no? Nay, mukhang malabo po atang mata ng alaga nyo dati. Akalain mo, pumato sa impakta? Biro nito, kaya isang malakas na hampas ang natanggap mula sa ate. Che, wala lang nanliligaw sa'yo. Tignan mo na lang kung gaano ako paghihirapan ng manliligaw ko. Tinotoo ni Simon ang kanyang sinabi. Niligawan niya si Cherry sa pamamagitan ng pag-igib, pagtulong nito sa magulang ng mga babae. Kahit hindi sinay si Simon ay tiniis niya. Ang mga bagay na akala niya mahirap ay naging madali ito para sa kanya. Palagi niyang pinapasyal ang mga kapatid ni Cherry. Bukod pa sa pag-alis nila ng babae, nilalapit niya kasi ang loob niya sa mga taong malapit kay Cherry. Grabe, maliligaw mo? Boss pala. Kilala ko yan. Diyan nagtatrabaho yung tito ko. Kaibigan ni Cherry na si Pipay. Oo nga, kung ako sa'yo, Cherry, hindi ko napapakawalan yan. Sasagutin at anakan na agad. Dagdag naman ng pinsan ni Pipay na si Irene. Nagaling din sa Maynila, ngunit hindi mayaman. Ang bunganga mo. Mamaya, mayroong makarinig sa atin kung ano pang isipin nila. Kahit naman mahirap ako, deserve ko rin namang paghirapan. Ito talaga. Ilang nasagot ni Cherry. Nako, sa dumda na katulad mo, hindi na dapat pinapatagal. Imbis na diamante na, magiging bato pa. Walang prenong sinabi ni Irene kahit tinatapik na siya ng kanyang pinsan. Isang buwan na rin mahigit na nanliligaw si Simon. Nagpagawa na siya ng maliit na kubo para magsilbing opisina niya. Inaaya na nga siya ni Cherry na bumalik. Ngunit ayaw pa niya. Nag-e-enjoy din kasi ang lalaki. Alam mo, hindi mo naman to kailangan gawin. Ramdam ko naman ang pagmamahal mo at pagiging sincero mo. Ani ni Cherry. Love should be feel. Cherry, gusto mong pinaghihirapan ka, diba? Baby, I will do that to you. Wholeheartedly. Hindi mo na kailangan gawin kasi sinasagot na kita. Ang tsaka ko na nga na papahirapan pa kita. Niyakap ng babae si Simon. Who says that you're tsaka? Baby, sa mata ko, you are beauty as underline. So sobrang ganda, walang may tutulad. Don't ever think of yourself like that, ha? Litanya ni Simon. Ito naman hindi mabiro. Siyempre joke lang. Palagi silang gumagawa ng magagandang alaala. Nagkakaroon na rin ng kaibigan si Simon dahil marami na rin siyang nakakahalubilo. Masaya ang mga magulang ni Cherry. Hindi dahil sa napunta ito sa lalaking mayaman, kung hindi dahil sa tinanggap sila kabila sa kung ano ang buhay na mayroon sila. Simon, baka naman pwede kaming mag-apply sa kumpanya mo kahit secretary mo lang ako. Diretsong sinabi ni Irene, kaya napatingin ang mga kasama nila sa kanya at napakunot naman ng noo si Simon. I don't need you. You're not even sexy. Lait ni Simon. Hindi natuwa sa sinabi ng babae. Hinawakan naman agad ni Cherry ang boyfriend para mapakalma ito. Sekretong palandi ka pa kasi Irene. Ayan tuloy, narilto ka no? Sabi ni Roberto. Pasensya na ho kayo sa pinsan ko. Medyo walang preno lang kasi to. Paghingi ng paumanhin ni Pipay. Maya-maya lamang ay umalis na rin sina Simon. Nag-iba ang timpla nito dahil hindi natuwa sa inasal ni Zyren ni hindi man lang ito humingi ng paumanhin. Kinabukasan ay nagplano si Simon na umalis sila Cherry gamit ang big bike nito. Talagang big bike pang gusto mong gamitin sa malubak na daan namin ha? Nagsilbi itong paalala ni Cherry kay Simon. Don't worry, sa lungsod lang naman tayo pupunta. Kahit papano ay patag naman ang mga daan. Sa pagtagal na papapanitili ni Simon sa probinsya ni Cherry, marami na siyang alam na pasikot-sikot at nasanay na rin siya magsalita ng Tagalog. Ikaw ang bahala, basta huwag mo akong sisihin kung masira ang mahal mong big bike.
Tumaray pa ng pabiro si Cherry. I won't do that. You will ride on me pa. Ngumisi si Simon sa makabuluhan niyang sinabi. Nakaplano sa utak ni Simon ang gagawin nila sa lungsod. Kaya naman sulit na sulit ang araw nila. Pareho silang napagod at uuwi na sana. Ngunit naabutan sila ng malakas na ulan. Alam mo, dito na lang muna tayo. Malakas ang ulan. Bakit pa? Ano pang mangyari sa atin sa daan? Ite-text ko na lang sila nanay. Ani ni Cherry. That's what I'm thinking too. Pumasok muna tayo sa hotel. Itinuro ni Simon. Agad din namang pumayag ang babae at nagpa siyang doon muna sila magpalipas ng gabi. Agad nilang naramdaman ang lamig. Ngunit mas nangingibabaw doon ang init ng tensyon. Punong-puno ng pananabik. Cherry, is it okay? Are you ready? Mayroong pangamba kay Simon. Nire-respeto niya kasi ang pagkababae ni Cherry. Nang sinagot na kita, alam kong handa na ako, Simon. Handa akong ibigay sa iyo ang pagkababae ko. May halong pagmamakaawa si Cherry. Hindi rin nagtagal ay mayroong nangyari sa kanila. Puno ng pagnanasa at pananabik. Walang pagsisising ibinigay ni Cherry ang kanyang pagkababae. Dahil sigurado na siya kay Simon. Whatever happens, we will be ready. I love you, Cherry. Ilang araw nang nakalipas matapos ang nangyari sa kanilang dalawa. Te, bakit parang abot langit ang ngiti mo? Alam ko naman na may gwapo at mayaman kang boyfriend. Pero kakaiba ata ngayon. Pansin ni Pipay sa kaibigan niya na kanina pa nakangiti. Oo nga, lalo kang gumaganda. Lalo tuloy akong nawawalan ng pag-asa sa'yo. Singit ni Roberto, ang kababata ni Cherry na matagal nang may gusto sa kanya. Agad napatingin si Cherry sa paligid at maluwag siyang bumuntong hininga nang walang ibang tao roon. Ano bang pinagsasabi mo, Roberto? Mamaya kung sino pang makarinig. Nako, mawawalan ako ng Diyosawa sa'yo. Sus! Hindi mo pa naman asawa yun. Saka, sinagot mo lang ata yun dahil mayaman. Ani ni Roberto na siyang nagpainis kay Cherry. Roberto, kapag inggit kung ano-ano na lang sinasabi. Sabat naman ni Pipay. Para ka talagang pinsan ko. Nako, nakakahiya kayo. Dagdag pa nito. Ewan ko sa'yo, Roberto. Akala ko kaibigan kita. Pero pati ikaw iniisip yan. Hindi nga kita gusto. Kine-question mo pang pag-ibig ko kay Simon. Nakakanega ka. Agad na tumayo si Cherry. Nabastos kasi siya sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya ito sinabi kay Simon dahil alam niya na magagalit lang ito sa kanyang kaibigan. Ilang araw niya nang hindi pinapansin at iniiwasan si Roberto. Tinutuon niya ang sarili niya kay Simon, lalo na't busy ito sa trabaho. Mahirap pa dahil malayo ito. Nahihirapan ka ba? Pwede ka naman kasi munang umuwi para hindi ka mahirapan masyado. Magpahinga ka muna. Puna ni Cherry sa nobyo. Baby, I'm adjusting. You don't have to worry. At isa pa, minamahal ko na rito. Minamahal mo ba talaga dito o dahil nandito ako? Sus, nahiya ka pa? Biro ni Cherry. Ayos lang sa akin kung uuwi ka muna sa inyo at saka magtatrabaho pa naman ako, kaya panigurado ko na susunod din ako. Ikaw ha, paayaw-ayaw ka pa sa akin noon. Pero ngayon, naku, ayaw na mahiwalay. Hindi ko alam kung anong pinapakain mo sa akin. I'm so addicted to you. I love you. Sabay, halik sa labi ni Cherry. Naputol ang halikan nila nang may kumatok sa kubo. Istorbo ha? Napilitang tumayo si Cherry sa ibabaw ni Simon. Pagbukas ng pinto ay si Pipay ang bumalandra. Oh, naparito ka. Sumilip muna si Pipay sa loob para tingnan kung nakikinig ba si Simon. Birthday kasi ni Roberto ngayon. Wala ka bang balak dumalo sa maliit na salo-salo? Tapos ano? Nakakairita kasi siya eh. Napanguso si Cherry
Halatang bad trip sa kaibigan. Malamang, matututo na yon. Pagbigyan mo na. Nakabusangot ang muka bilang kababata na lang. Pagpipilit ni Pipay. Ikaw na lang regalo sa kanya. Isa ka pa? Singhal ni Cherry. Kapag pumayag si Simon na dalawa kaming pupunta ako. Agad namang pumayag ang lalaki bilang pakikisama niya sa kaibigan ni Cherry. Nagbigay pa nga ito ng pera bilang pandagdag sa handa. Big time ka talaga, Simon. Sabi ng mga tao roon. Mapagbigay din yung boyfriend ko. Proud na sinabi ni Cherry. Ikaw, mapagbigay ka ba? Makahulugang sinabi ni Irene. Sumabat sa usapan at agad naman itong tinapik ng pinsan. Nagpatuloy ang inuman nila. Nakisabay din si Simon. Alak pang probinsya kasi ang iniinom at nagustuhan ni Simon ang lasa. Halos lahat ay nagkakaroon na ng tama at mas lalong umiingay. Mahal, iihilang ako ha. Puputok ng pantog ko. Paalam ni Cherry. Mamaya, ako nang puputukan mo. Makahulugang sinabi nito. Halatang may kalasingan na. Hindi alam ni Cherry na sumunod si Roberto sa kanya. Nagulat na lamang ito nang sumalubong sa kanya ang namumungay na mata. Roberto, pasulpot-sulpot ka. Mamaya may makakita pa sa atin kung ano pang sabihin. May halong takot na sinabi ni Cherry. Humawak si Roberto sa magkabilaang braso ni Cherry. Sorry sa sinabi ko sa iyo tungkol kay Simon. Mahal na mahal lang talaga kita, Cherry. Inilalapit na ni Roberto ang mukha niya kay Cherry. Ano ba? Tumigil ka nga. May nobyo na ako at mahal na mahal ko. Pagpupumiglas ni Cherry. Ngunit mas malakas si Roberto. Hahalik na sana si Roberto ngunit may narinig itong kuskos. Kaya agad din itong bumitaw. Kasabay noon ang malakas na sampal na iginawad ni Cherry sa pisngi ni Roberto. Kaba at galit ang naramdaman ni Cherry. Agad niyang inayos ang sarili at iniwan si Roberto. Simon? Nauutol na sinambit ni Cherry ang pangalan ng nobyo. Habang naglalakad kasi siya ay nakita siya ni Simon at Irene na naghahalikan. What the fuck, you bitch? Agad na humiwalay si Simon at tinignan si Cherry nang may galit sa mata. And you? Hindi pa natapos ang sinabi ni Simon ay nakatanggap agad siya ng malakas na sampal. Maluloko ka rin palang tarantado ka. Yawa! Umiiyak si Cherry at agad tumakbo. Agad namang sumunod si Simon. Why are you acting like that, Cherry? As if nothing happened between you and Roberto? Galit na sinabi ni Simon. Ano bang pinagsasabi mo? Ako nga tong nakita ka nakikipaghalikan. Hindi pala sexy ha, pero grabe humalik. Nanggagaliiting sambit ni Cherry. Lumabas na ang mga magulang niya. I didn't kiss her back, Cherry. I was just hurt. Ikaw pa nasaktan ha? Kinuha mo lang ata yung pagkababae ko saka si Irene naman ha? Grabe ka. May nilaboy ka nga. Patuloy pa rin ang luha ni Cherry. But I saw you with that dumb guy. Sabi mo ihi ka lang. Pero ang lapit ng dalawa at talagang sa dilim pa. Kaya gumanti ka. Nakita mo bang naghilikan kami? Buisit, maghiwalay na nga tayo. Umuwi ka na sa inyo. Wala ka ng lugar dito. Sigaw ni Cherry at pumasok na sa loob. Nay, pauwi niyo na yan. Tinawag pa ni Simon si Cherry. Ngunit hindi siya nito pinansin. At hindi na siya tinulungan ng mga magulang ni Cherry. 2 araw pa siyang nanatili. Pero wala talagang Cherry ang nagpakita sa kanya. Maging ang mga magulang ng babae ay pinapaalis na siya. Thank you for letting me stay here for a while, nanay and tatay. What happened between us, Cherry, is unexpected. I want to talk to her, pero ayaw niya. Tell her that I love her so much. And please, give this letter to her po. Malungkot na sambit ni Simon. Bigla naman sumulpot si Cherry.
Hindi kami naghalikan ni Roberto. Paalala ko lang ulit sa'yo. Tama na rin itong naghiwalay na tayo. Kung sa maling akala mo palang gumaganti ka na. Wika ni Cherry na matain na mamaga. I'm so sorry, Cherry. I was so immature. Lumuluhang wika nito. Hahanapin ko muna sarili ko hanggang sa maging handa na ako. Ayaw man nilang lisanin ng isa't isa, ngunit may bagay na nagpahiwalay sa kanila. 5 taon ang lumipas matapos ang nangyari kina Cherry at Simon na parehong may ibang tinatahak. Congratulations sa pag-angat ng ranggo mo, Teacher Cherry. Marami ang bumati kay Cherry dahil mabilis ang promotion na nangyari sa kanya. Masipag at gugol kasi ito sa trabaho. Thank you very much. I appreciate all your support. Kain na tayo? Sa Maynila, nag-aral at nagtuturo si Cherry. Malayo man sa pamilya niya, ngunit kailangan niyang makipagsapalaran. Kahit bigo ang puso niya noon ay pinilit pa rin niya. Dahil hindi pwedeng unahin ng puso kung may pamilyang nagugutom. Sunod-sunod ang promotion ng mga teacher natin dito. Balita ko pa, may magpapatayo ng bagong building natin dito. Bilang donations, buhos talaga ng biyaya ng dumating ka rito, Cherry. Ani ng isang guro. Nako, hindi naman. Nagkataon lang siguro na manifest ng ganda ko. Pagtangge naman ni Cherry. Bukas na sisimulan ng construction ng panibagong building. Darating nang nag-donate. Cherry, ikaw daw ang sumama sa kanila. Alam mo naman na ikaw lang ang friendly sa atin. Ang head teacher nila. Biglang kinabahan si Cherry. First time niya lang kasi iyon at hindi pa niya kilala kung sino ang may-ari. Ganoon pa man, buong puso pa rin niyang tinanggap ang gawaing nakaata sa kanya. Paniguradong magugustuhan mong pupunta rito. Abot ang langit ang kapugian. Nakakalaglag ng salawal. Biro ni Liza, isang guro. Ang bunganga, Liza. Kinakabahan nga ako. Mamaya, ihampas sa akin ng pala. Hindi pa rin mawala ang kaba ni Cherry. Mabait yun. Panigurado, may dala pang ang mga snacks. Hindi lang para sa isang section kung hindi para sa lahat ng estudyante. Balita ni Liza. Nice to see you, Teacher Cherry. Ang pamilyar na muka at boses ang sumalubong sa kanya. It's good to see you in your dream field. Walang nasabi si Cherry hanggang sa siniko siya ni Liza. Thank you for providing some student needs, Sir Simon. Puno ng ilang si Cherry. Samantalang si Simon ay parang nilalaro lamang siya na para bang matagal na niyang hinintay na magkita sila. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kasungitan ni Simon. Sir, thank you for today po. Makakaasa po kayo na iingatan namin ang building kapag nagawa na po. Ani ng prinsipal. Thank you, sir. Pasasalamat ng ibang guro. Can I have time with Miss Cherry? Tanong ni Simon na ikinagulat ng mga guro, lalo na si Cherry. Hindi tumanggi ang mga tao. Nag-iwan lang ng nakakapanugsong tingin kay Cherry. Anong gusto mong pag-usapan? Kung sa akin mo sisingilin ang building na ipinagawa mo, wala akong pera. Kakapromote ko pa lang. Nakuha pang magbiro ni Cherry. Kahit na sobrang kabado, pa rin siya sa presensya ni Simon. You still love joking, huh? I just wanted to congratulate you for fulfilling your dreams. Have you read the letter I wrote years ago? Bakit kailangan mo pang ibalik, Simon? Hindi ka ba kontento na nagkita na tayo ngayon at maging civil na lang sa isa't isa? Binabalik mo lang ang sakit noon ng gabing yun. Pareho silang may hinanakit sa isa't isa, ngunit may pananabik pa rin. Because I wasn't clear, Che. I was wrong that I let my emotion to handle my decisions. Doing that could lessen the anger I felt when that damn kababata was too close to you. May luha na sa mga mata ni Simon. Sa tingin mo,
kaya kong saktan ka sa ganoong paraan? Hindi, pero ikaw kaya mo. Nakipaghalikan ka sa ibang babae. I didn't kiss her back. I just let her kiss me. Yeah, I was wrong, Cherry. I've missed you. I'm sorry. Maamong sambit ni Simon. Huli na, Simon. Matagal na nating tinapos to, di ba? Walang iba naman, di ba? I was there watching you afar, achieving your dreams. Cherry, kaya alam ko na walang iba. I fixed myself. Che, para hindi ka na magago. Hayaan mo kong bumawi at ibalik. Mahabang litanya ni Simon. Hindi ko may papangako, Simon. Ayokong bumigay sa'yo. Kasi baka sa dulo, ako na naman ang kawawa. Pinunasan na ni Cherry ang mga luha niya at saka umalis. Simon is true to his word. Akala ng ibang teacher ay ang construction site ang dinadalaw ni Simon. Pero si Cherry pala, may araw-araw na dala hindi lamang para sa babae, maging sa kapwa guro nito at estudyante. Alam mo, itigil mo ng kakagastos mo sa akin. Hindi mapapadali niya ng pagkuha mo sa akin. Suway ni Cherry. I don't care how much money I could spend and how long it takes to have you back. Maghahantay ako, Cherry, hanggang sa akin ka na ulit uuwi. Patuloy lamang si Simon sa ginagawa niya hanggang sa bumigay na rin si Cherry. Nagkakamabutihan na ba kayo? Laging pumapalagi si Sir Simon para sa'yo, Cherry. Saad ni Liza. Hindi alam ng mga katrabaho nito ang nakaraan nilang pag-ibig. Ganoon naman talaga kapag maganda. Dapat hinahabol. Deadline na lang mga paperworks at gusto kong habulin. Birong sinabi ni Cherry at saka bumukas ang pinto. Oh, ayan palang darling mo. Turo ni Liza. I have to go, Teacher Liza. Sayang naman kung paghahantayin ko yung poging na sa pintuan natin. Tumayo na si Cherry at sumama kay Simon. Ilang buwan din ang inabot bago tuluyang mapasakamay ni Simon si Cherry. Hindi rin nagtagal ay bumuo na rin ng pamilya. Matanda na raw sila para lalong gawing komplikado ang pag-ibig. Akalain mong ikaw pa rin palang bubuo ng pangarap kong pamilya. Sa kabila na nangyari, I love you, Simon. Sinubok tayo ng panahon at alam kong marami pa pero pareho nating kakayanin iyon kasama ng magiging anak natin. Maluha-luhang sinabi ni Cherry. All those wrong deeds lead us here. To fix all the improvements. Ikaw ang babaeng gusto ko. Makulit man pero bumubuo ng pagkatao ko. I love you and our son, baby. Wholeheartedly. Mahal kita, palangga ko. Tugon naman ni Simon, saka hinalika ng tiyan ni Cherry. Dahil buntis ito sa una nilang anak. Wala talagang makakapagpasuko sa isang tao kung mahal na mahal niya ang pinaglalaban. Subukin man pero hindi hinto, ngunit matututo. Malayo ka man, mahal lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.